Mas matindi to, mas malala. Pasintabi na ho, ha? Malayo ho, yung isang ugali na katulad ni Torre na isang PNPA graduate at saka isang PMAyer. Malalim ho pagka PMAyer ang ito'y graduate na PMA. Kaya tingnan mo, very professional ang kanilang approach. Etong si Torre, actually nagsimula yan kay Marbil. Although si Marbil is sa PMAyer, nagsimula yung pagiging hindi professional nung si Marbil. Mas dinagdagan mo pa si Torre pa ginawa mong PNP chief. Okay, ito na nga, pag-usapan na po natin itong si Nicolas Torre. Ito ha. Pakinggi itong balitan to. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa inyong lahat except kay Torre. Ito na nga, pag-usapan na natin si Torre. Ay, grabe ho ha. Tuwang-tuwa ho si Torre. Talaga nga naman. Ha? Yung kanyang pong reward ay naibigay na sa kanya finally. Alam naman po natin yung reward na yan, ha? Yung kanyang ginawang panggigipit sa mga Duterte at kay Pastor Kibuloy ay nagtagumpay at nagbunga. Ika nga. Ano yung bunga na yon? Yung siya ay bagong PNP chief. Gago! Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin itong si Nicolas Torre. Ito ha. Pakinggi itong balitan to. Paramihan ng maarestong drug suspect. Yan po ang Grabe, paramihan. Ako po, yan kaya mangyayari? Yan kaya ano kaya mangyayari dyan? Kasi tandaan ninyo, di ba? Yan yung kinontra nila nun yung kota-kota system. Di ba? Pero si Torre ngayon, sinasabi niya paramihan. Mas matindi to, mas malala. Kasi yung quota system, di ba, may quota, bibigyan ng quota. Although, hindi ho lahat nagsasabing meron nun, ha? Okay? Pero, meron lang ilan nagsabi, pero yung iba, wala naman nagsasabing may quota system. Siguro sila lang ang binigyan ng quota. Ibig sabihin ng quota system yung para bagang may quota ka, kailangan makaabot ka ng ganitong klaseng numero ng mahuhuli. Ito ay quota system daw nun sa war on drugs. Although isa lang ang narinig ko nagsabi niyan, pero meron na iba, dinideny naman yan. Okay? Pero maraming nagagalit dyan. Sabi, gagalit kami dyan kasi quota ko sa delicate siya, blah blah blah. Tapos dito, titingnan natin kung magre-react sila kasi dito, pinalitan lang yung pangalan, hindi nga quota system pero paramihan. Mas malala ito kasi yung quota system, ang kalaban mo lang, yung sarili mo, yung quota mo, di ba? Yun lang yun. Dito, ang kalaban mo, pati yung kapwa mo. Kapwa pulis mo. Paramihan kayo di ba? Kung sino marami. Marami ako. Kayo, konti. Bahala kayo. Unahan ko kayo patayin. Hindi naman patayin. Unahan ko kayo hulihin ang mga kapulisan. Mga kapulisan tuloy. Kasi meron din mga drug addict at saka pusher na pulis Kaya tuloy kapulisan. unang direktiba sa pulisya ng bagong PNP chief na si General Nicolas Torre III sa kampanya Pero mamaya pag-usapan natin yung bibig nito, yung kabastusan nito. kontra droga ng Administrasyong Marcos. Nang matanong sa isyu ng paglabag sa karapatang pantao, ang sagot ni Torre, iba ang kanyang gagawin. Nakatutok si June Veneracion. Sa pagpasa ng liderato mula kay General Romel Francisco Marbil, papunta kay General Nicolas Torre III, nabuo ang bagong kabanata sa kasaysayan ng PNP. Ano ang yun? pag-upo ni Torre, ang kauna-unahang pagkakataon na isang graduate ng Philippine National Police Academy ang mamumuno sa 231,000 ng mga pulis. Hindi tulad dati na puro mga taga-Philippine Military Academy. Hamon ko sa iyo, panatilihing mong malinis at Eto, baka sabihin naman nung iba, ay bakit? Hindi naman yan, tama lang yan. Kasi pulis yan bakit kinukuha sa PMA? Alam nyo mga kababayan, sa PMA po kasi, matindi ang training. Hindi ko minamaliit yung PNPA Pero kakaiba ho kasi ang training sa talagang the best of the best. Kaya nga pag graduate ka ng PMA,
it's either you will go sa military, may ranggo ka na kaagad, or sa kapulisan, may ranggo ka na kaagad. Bakit to ganun? Hindi ko ito invento, ha? Bakit may ganong klaseng may ranggo ka na kaagad pagka graduate ka ng PMA? Kasi nga po, ginagalang ng institusyon ng bansang ito na paggaling doon, matindi ang disiplina. Paggaling doon, matindi ang training. Malalim. Alam mo yun, hindi naman sa minamaliit. Kasi may mga ganun din naman po di ba? I mean, halimbawa sa ibang aspekto. Pwede ka na mga philosophy graduate, di ba po? Pwede ka na mga pwede mo naman ding sabihin na ikaw ay magaling pagdating sa mga pagtuturo, di ba? Tama, mali. Pero mga kababayan, ito po ang bakit yung iba kailangan lawyer, di ba? Kasi nga po, may mas malalim pang pag-aaral na ginawa yung isang abogado compare sa isang alam mo yun, PhilO graduate, administration na mga kurso, o kasi ganyan may public basta yung parang dapat papasok ako dun Di ko ba alam bakit ayoko yung public ad, mga ganyan-ganyan, di ba? Although you are qualified, I'm not saying you are not qualified kung graduate ka dun, pero meron lang talagang katungkulan na kailangan talaga lawyer. Kasi nga, may ganong klaseng standard na sinusunod, di ba? Ngayon, etong kay Torre, o sa PNP, yung Chief of Police, dapat yun talaga, PMAer. Kasi nga, napakalalim. Kaya nga alayo pasintabi na ho, Malayo ho, yung isang ugali na katulad ni Torre na isang PNPA graduate at saka isang PMAer. Malalim ho pagka PMAer ang ito'y graduate na PMA. Kaya tingnan mo, very professional ang kanilang approach. Etong si Torre, actually nagsimula yan kay Marbil. Although si Marbil is sa PMAer, nagsimula yung pagiging hindi professional nung si Marbil. Mas dinagdagan mo pa si Torre pag ginawa mong PNP chief. Di ba? So yun po ang ipinapaliwanag lamang po natin dito. Pangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas. Kasama sa mga pangunahing tututukan ni Torre ang kampanya kontra droga. Ang direktiba ni Torre sa mga pulis, paramihan ng maaresto. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Paramihan daw ng arrest. Malaki daw ang pinagkaiba noon dun sa kota na mapapatay na mga adik. Sa totoo lang, kung arrest at arrest lang din, sinasabi niya kasi dito, buhay pa. So kayong mga kapulisan, papayag ba kayo nun? Binunot. Kasi alam mo, ewan ko kung hindi alam ito ni Torre. Pero sa tingin ko kasi alam niya kasi gumaganon-ganon siya. Gumaganon-ganon siya. Di ba? Gumaganyan-ganyan siya. Pag inaresto mo ang adik po, lalo na pag nagse-session na yan, para pong praning yan. Para pong nakakakita ng demonyo yan kahit walang demonyo sa paligid. Kaya nga adik praning di ba? Kaya nga yung isang definition ng adik is praning na praning Kasi nakakarinig ng boses yan, nakakakita ng kung ano-ano. Kaya pag aarestuhin mo ang adik, pag yan may baril, talagang puputok yan. Puputok yan. Sabi ni Torre, sa mga pulis, paramihan ng aresto. So wag niyong barilin Yung ba sinasabi mo, Torre? Pag bumunot ng baril yung adik o yung pusher, wag barilin, hulihin lang. Hindi kaya maubusan tayo ng mga pulis. Yung reward system. Matatandaan ng investigasyon ng House Quad Committee tungkol sa gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ibinunyag ng ilang opisyal ng pulisya na may kailangan silang maabot na quota ng mga aarestuhing drug suspect. Kaya tanong kay Torre, baka mauwi na naman sa paglabag sa karapatang pantao kapag nagparamihan ng aresto. Grabe yung yung packaging ng media, no. Baka mauwi na naman. Hindi, di ba? Kitang-kita nyo kaagad yung packaging ng media na parang ang sama-sama nang nangyari nun. Di ba? Alam mo, ito yung hindi nila matanggap talaga na ang mga Duterte o si Pangulong Duterte ay talagang ginawa niya ang lahat para matigil ang droga sa Pilipinas. At yan po ang nagresulta ay bloody. Bakit? Kasi nga po, talagang seryosong pagtutugis
sa mga pusher, sa mga addict. Di ba? Ladies and gentlemen, sabi ko nga sa inyo, walang pusher, walang addict na hindi papalag pag hinuli. Addict na nga eh. Papalag talaga yan. Kaya nga nakakatakot itong direktiba ni Torre sa PNP. Hulihin nyo. Kailangan buhay. Delicate yan. Hindi, paano ko lumaban? Siyempre, ang bilin sa'yo. Kailangan buhay, paramihan ng buhay. Ikaw, pulis, hindi, ilagay mo yung sarili mo sa isang pulis. Huhuli ka, tas biglang bumunot, kaya lang sabi sa'yo ng boss mo, kailangan buhay. Baka pagbunot niyan, tapatan mo ng baril yan, sabihin mo, taas mo ang kamay mo, naputokan ka na. Di pa tapos yung sentence mo, binaril ka na. Taas mo ang kamay mo! Di ba? Delicate yan, delicate yung binibitawan ni Torre, ha? So, ang sabi ni Torre, ibahin raw ang kanyang gagawin. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Sabi ni PNP, So yun, kailangan daw buhay. Gago! Hindi, meron po ba tayo, kasi alam ko maraming nanonood sa ating kapulisan dito. Meron po ba tayong kapulisan dito na naengganyo kayo? Naengganyo kayo na sinabihan kayong paramihan. At dapat buhay yan, ha? Huwag niyong papatayin. Kayo ba naengganyo kayong manghuli pa ng marami pang adik? O kaya mga pusher? O kaya mga sindikato sa droga? Kaharapin nyo ba kung yan ang utos sa inyo? Paramihan ng mahuling buhay, buhay. Hindi patay, buhay. Napakahirap na utos yan. Kasi sandali. Paano ka? Paano kung bumunot yun? Ang sabi ng PNP chief natin, kailangan buhay. Parang ang hirap ata. Mas mabuti na siguro wag na tayong humuli. Baka delicate yan Di ba? Maganda siguro, sabihin niya, pag yan lumaban, dun nyo, in-neutralize. Di ba? Pero kung kaya naman ninyong buhay, di mas maganda buhay. Kasi alam mo, kaya nga nakakairita yung mga media. Para bagang ang dating sa kanila, sinasadya ni Duterte na patayin. Hindi naman nung sinasadya ni Duterte patayin. Nagkakataon lang talagang lalaban. At ang yung sinasabi, kung meron man that is still debatable. Kung meron man na quota system, hindi naman ibig sabihin quota ng maraming napatay. Yung quota system na yun, malamang nahuli. Nagkakataon lang, lumalaban nga, kaya maraming namapatay. Kasi kung siseryosohin mo talaga ang panghuhuli sa mga addict, pusher, talaga hong lalaban at lalaban yan. Subukan ninyong pumasok sa mga drug den. Subukan ninyong pumasok sa mga iski-iskinita para hulihin itong mga addict na to. Sa tingin nyo, pahuhuli ng buhay ang mga yan? Hindi pahuhuli ng buhay yan. Lalaban at lalaban po yan. Siyempre mga kababayan, alam nila kung saan sila pupulutin pag sila nahuli. Alam nilang, kasi tandaan ninyo, non-bailable yan. And they know what kind of jail they will go. Non-bailable yan. Madali ka makonvict dyan. So lalaban ka at lalaban ka kung may pagkakataong kang lumaban. Kaya this is a dangerous na utos. Kailangan buhay pero paramihan kayo. Ano to, may contest? Sana lang sinabi ni Torre na basta paramihan kayo. Pag lumaban, depensa nyo sarili nyo. Pero pag hindi lumaban, mas maganda buhay. Ganun sana kaya lang hindi. The requirements dapat buhay. Delicates talaga yan. PNP Chief Nicolas Torre III, meron naman mga opisina gaya ng Internal Affairs Service ng PNP na pwedeng lapitan ng mga naaresto kung sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatan. Talaga? Talaga lang? Meron daw na mga internal affairs kung sa tingin nila nalabag ang kanilang karapatan. Halimbawa, yung karapatan ko nalabag dahil sa hinuli ka ng walang warrant, may internal affairs. Sino ho ba yun? Di ba under din ni Torre yun? Under din ng pulis yun? Sa tingin nyo ho ba kakampihan ng internal affairs? Sorry hindi ko minamaliit ang internal affairs. Pero sigurado tayo, lalong-lalo na if that is political, sure tayo hindi kakampihan yan. Lagot sila kay Torre. Di ba doon na nga lang sa paghuli kay Pangulong Duterte?
Ang daming nilabag nun. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman